Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang barbero na si Renato na matagal nang may pagnanais na makilala sa kanilang lugar, gaya ng mahusay na manunugis na si Samson. Nang dumating ang taggutom sa kanilang baryo, ay may misteryosong nilalang ang namahagi ng pagkain sa mga tao at sinabi ni Renato na siya ang namimigay ng pagkain kahit wala namang yung katotohanan. Dahil sa pagsisinungaling na yon ni Renato, ay nagalit sa kanya ang engkantong totoong namimigay ng pagkain sa kanilang baryo. Isang responsibilidad ang ibinigay sa kanya ng engkanto, at ang responsibilidad na yon ay ang palayain ang kanilang baryo mula sa takot sa mga aswang gamit ang mahiwagang gunting at labaha. Magagawa kaya ng isang barbero na si Renato na matapos ang lagim na nangyayari sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mag-isa na sa buhay ang binatang si Renato dahil simula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay umalis na ang dalawa pa niyang kapatid sa bahay nila upang makipagsapalaran sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang barberya ng kanyang ama upang hindi mamatay ang legasiya nito at para hindi masayang ang pwesto na nasa harapan ng kanilang bahay. Nag-iisang barbero si Renato sa kanilang baryo, kaya lahat ng tao roon, babae man o lalaki, ay sa kanya nagpapagupit. Isang hapon, nakaupo si Renato sa loob ng kanyang barberya. Inip na siya dahil simula umaga ay isa pa lang ang nagpagupit sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang payat na lalaki. Matangkad ito at may kulang na ngipin sa unahan. Agad itong umupo sa inuupuan ng mga ginugupitan ni Renato. Anak ng, ikaw lang pala yan, Bugoy. Akala ko kung sino na. Hihi. Akala mo ba si Ronnie Ricketts? Hindi ako yun. Si Bugoy lang to, no? Oo, Ronnie. Ronnie Cricket. Ikaw talaga, oo. Okay lang. Hindi naman ako nasaktan kasi hindi ko naman alam kung anong itsura ni Cricket. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha, Bugoy? Mabira ka, oh. Kung tatambay ka lang, ay mas mabuti pa na umalis ka na lang dito. Iisa pa lang ang nagpapagupit sa akin simula kaninang umaga, ha? Baka sa'yo ko maibunto ng inis ko pag nabwisit ako. Pabira ka, oh. Grabe ka naman talaga sa akin. Kung itaboy mo ko parang hindi mo ko kaibigan, ah. Hindi ako tatambay dito. Ang totoo pa niyan, magpapagupit ako sa'yo. Weh, totoo ba yan? Baka naman magpapagupit ka tapos saka na ang bayad. Aba, hindi pwede yun. Hoy. May pera ako, no? Ano akala mo sa akin? Babayaran kita kagad ngayon. Bibigyan pa kita ng tip kapag nagustuhan ko ang gupit mo sa akin. Aba, maganda yan, ah. O sige. Sandali lang at kukunin ko lang ang mga gamit ko. Lumapit si Renato sa maliit na aparador. Kinuha niya roon ang kanyang gunting, labaha at malaking tela na pangtakip niya sa katawan ni Bugoy para hindi ito malagyan ng buhok. Matalik na kaibigan ni Renato si Bugoy. Bata pa lang ay magkakilala na silang dalawa. Noon ay madalas na awayin at tuksuhin si Bugoy dahil sa mahina ang ulo nito sa eskwelahan. At si Renato ang palaging nagtatanggol sa kanya. Hinilagay na ni Renato ang tela sa katawan ng kanyang kaibigan.
Tinignan niya ito sa malaking salamin na nasa kanilang harapan. O ano, Chong? Ano bang gupit ang gusto mo? Yung bang kung tawagin nila mohawk. Ano? Ano? Mohawk. Hindi mo ba alam yung mohawk? Barbero ka pa naman, pambihira ka. Pero hindi mo alam yun. Teka, tanong nga lang. Barbero ka ba talaga? Sa ngayon ko lang talaga nalaman yung pinagsasabi mo eh. Saka, ngayon mo pa talaga pinagduda ng pagiging barbero ko. Baka nakakalimutan mo, simula nang mamatay si tatay, ay ako na ang nag-iisang barbero dito sa ating baryo. At ako rin ang pinakamagaling. Hehe, talagang ikaw ang magiging pinakamagaling. Kasi wala ka namang kalaban eh. Teka, balik tayo sa gusto kong gupit na mohawk. Ganito kasi yon pare. Aahitin mo yung magkabila ang side ng ulo ko. Tapos, magtitira ka ng buhok sa gitna. Bibili na lang ako ng gel sa tindahan para ako na magtataas ng buhok ko sa gitna. Ha? Teka. Parang sa pagkakadescribe mo sa akin parang magmumukha kang manok sa gupit na yun ah. Kaya nga mohawk diba? From the root word, hawk. Loko ka talaga. Lawin ang hawk. Pero, Chong, sigurado ka bang gusto mo ng ganong gupit? Sure na sure, 159,000%. Nakita ko kasi na maraming lalaki may ganong buhok sa bayan. Alam mo naman ako, ayoko nagpapahuli sa uso, pare. Hindi na nagsalita si Renato at sinimulan niya ng gupitan ang kaibigan niyang si Bugoy. Hindi na siya gaanong nahirapan sa gustong gupit ng kanyang kaibigan. Habang ginugupitan niya si Bugoy, ay muli itong nagsalita. Ay, oo nga pala, Chong. Alam mo ba kanina na pinagkakaguluhan na naman ng mga tao sina Samson at yung tatay niya? Aba, nakapatay na naman pala sila ng aswang kagabi. Napakagaling talaga ng manunugis na mag-amang yon. Sus! Nagagalingan ka na ron. Puro mahihinang aswang lang naman ang napapatay nila. Alam mo, hindi mauubos ang aswang dito hanggat hindi napapatay ang pinuno ng mga pesting yun. Siguro naman hinahanap na nila yon kung sino man yung pinuno na sinasabi mo. Pero hindi pa nila nahahanap sa ngayon. Saka, mas mabuti nang may napapatay silang aswang kaysa naman sa wala. Alam mo, habang dumadami ang napapatay nilang aswang, ay mas lalo lang silang yayabang na mag-ama. Lalo na yung Samson na yun. Sos, akala mo kung sinong gwapo. Lahat na yata ng babae dito sa atin gustong gawing nobya Kulang na lang, pati matandang dalaga at mga byuda ay patulan niya. Napansin ni Renato sa salamin ang pagngisi ng kaibigan niyang si Bugoy na parang may gusto itong sabihin pero hindi nito masabi. Oh, bakit nakangisi ka ng ganyan? Mukha kang aso Okay lang, cute kaya mga aso. Pero Chong, bakit parang sa todo ng pananalita mo para bang may inggit ka? At kanina naman ako may inggit kay Samson? Sos! Kung siya lang ang kaiinggitan ko, kahit wag na. Baka naman kaya ka nagmamaasim dahil nung sabay niyong niligawan ni Samson si Donna si Samson ang sinagot ni Donna at hindi ikaw. Paano hindi sasagutin ni Donna si Samson? Kinausap ako nun ni Samson. Nagmakaawa siya sa akin na ipaubaya ko na sa kanya si Donna. Aba syempre, maawain ako. Kaya nagpaubaya na lang ako. Totoo ba yan o kwentong barbero lang? Tignan mo tong taon to. Syempre totoo. Kailan ba ako nagkwento sa'yo ng hindi totoo? Saka, wala na akong pagmamaasim na nararamdaman Kasi hindi rin naman nagkatuluyan sina Donna at Samson O, tignan mo. Nasaan ba si Donna ngayon? Hindi ba't nasa Maynila na siya? At ang bali-balita pa, may asawa ng foreigner. Kumibit balikat na lamang si Bugoy, habang si Renato naman ay pasimpleng tinignan ang reaksyon ng kaibigan kung naniwala ba ito sa sinabi niya tungkol sa nangyari sa panliligaw niya kay Donna dati. Hindi kasi totoo na nakiusap sa kanya si Samson. Walang nangyaring ganun. Ang totoo ay sadyang mas gusto lang talaga ni Donna si Samson. Ayaw lang niyang mapahiya sa kaibigan niyang si Bugoy.
kaya gumawa siya ng hindi totoong kwento o tokis. Isa pa, nasanay na rin siyang magkwento ng kung ano-ano sa iba't ibang tao kahit walang katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos ng gupitan ni Renato si Bugoy. Sinipat naman ni Bugoy ang sarili nito sa salamin na parabang ito na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Papikit-pikit pa ang mga mata nito na parang napupuwing at may pakagat-kagat pa sa labi. Natatawang binatukan ni Renato si Bugoy. Aray ko naman! Pambira ka, bakit ka nananakit? Paano? Mukha kang timang dyan sa harap ng salamin eh. Ano ba nangyayari sa'yo? At may papikit-pikit ka pang nalalaman. Para ka napuwing ah. Pambihira ka naman. Dinadama ko lang naman ang kagwapuan ko. Napakagaling mo talagang barbero, Renato. Nakuha mo yung gusto kong gupit. Sigurado ako na magkakaroon na ako ng girlfriend sa gupit kong to. Tapos, duda ka pa sa akin kanina. Pero, alam mo, Chong, hindi ko talaga trip yung mohok-mohok na yan eh. Tari na lang ang kulang sa'yo ah. Pwede ka nang isabak sa derby. Sos, wag mo ngang ibuntun sa akin yung pagiging maasim mo kay Samson. Aminin mo na kasi, Chong. May inggit ka sa kanya kasi hindi mo kayang makipagbakbakan sa mga aswang. Bakit naman ako maiinggit kay Samson? Napakadali lang makipaglaban sa mga aswang, no? Para ka lang niyang gumagawa ng gawaing bahay. Kayo lang tong masyadong panatiko ni Samson at ng tatay niya. Nagulat si Renato at Bugoy nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Samson. Matangkad si Samson at malaki ang katawan. Seryoso ang mukha nito na bahagyang nagbigay ng kaba kay Renato. Sandali lang ha, kailangan ko na palang umalis. May sinampay pala ako, baka biglang umulan eh. O, paano, Chong? Salamat sa paggupit mo sa buhok ko sa uulitin. Hoy! Yung bahid mo! Hindi ka pa nagbabayad, Chong! Nagmamadaling umalis si Bugoy na parang walang narinig. Hindi alam ni Renato kung dahil ba nais na takasan ni Bugoy ang pagbabayad sa kanya o dahil natakot ito na baka narinig ni Samson ang pinag-usapan nila. Kaya ito nagmamadaling umalis at tumakas. Napakamot si Renato sa likod ng ulo. Langya talagang buhay to. Tinakasan na naman ako ni Bugoy. Samson. Nandiyan ka pala. Oo. Anong tingin mo sa akin? Aparisyon? Ikaw talaga masyado ka mapagbiro. Ano ba sadya mo rito? Barberya to, di ba? Malamang, magpapagupit ako ng buhok. Oo nga pala, no? Barberya nga pala to. Sige. Umupo ka na at lilinisin ko lang itong mga ginamit ko. Paniguradong puno to ng mikrobyo dahil kay Bugoy ko huling ginamit. Naupo na si Samson. Diretso itong tumingin sa refleksyon nito sa salamin habang pinupunasan naman ni Renato ang gunting at laba gamit ang malinis na basahan. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Naisip niya na baka kanina pa nasa labas si Samson at sa lakas ng boses nila ni Bugoy ay may posibilidad na narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Maya-maya pa ay pumuesto na si Renato sa likod ni Samson. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya. Ano palang gupit ang gusto mo, pare? Huwag mo kong tawagin pare dahil di tayo magkumpare. Bawasan mo lang sa gilid pero huwag masyadong manipis. Sa loob ni Renato ay sumimangot siya. Naisip niyang kalbuhin si Samson dahil sa inis niya rito. Pero alam niyang hindi niya yun maaaring gawin dahil lahat ng tao sa baryo nila ang makakalaban niya. Ang totoo ay may inggit siya kay Samson dahil sa estado nito sa kanilang lugar. Lahat ay hinahangaan ito dahil sa ginagawa nitong pagtugis at pagpatay sa mga aswang na ilang taon nang nananalasa sa baryo nila. Tahimik na ginupitan ni Renato si Samson. Palaging ganon
kapag nagpapagupit ito sa kanya. Kaya nagulat siya nang marinig niya ang boses ni Samson. Paano mo pala nasabi na madali lang makipaglaban sa mga aswang? At talagang ikinumpara mo pa to sa gawaing bahay? Wala yun. Nagbibiruan lang kami kanina ni Bugoy. Kung ano man ang mga narinig mo, huwag mo nang seryosohin. Sabi nga, ang biro ay kalahating totoo. Ibig sabihin, kahit pabiro mong sinabi yun, ay may parte nun ng totoo para sa'yo. Kaya sagutin mo ang tanong ko, Renato. Paano mo nasabing madali ang ginagawa namin ng tatay ko? Hindi nakapagsalita si Renato. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nasukol ng napakalaking pusa. Umurong ang dila niya at nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang akala ni Renato ay tapos na si Samson dahil hindi niya na ito sinagot, pero tuloy pa rin ito sa pagsasalita. Kung para sa'yo, ay madali ang pakikipaglaban sa aswang at para lang itong gawaing bahay, bakit hindi mo subukan makipaglaban sa kanila? Hindi mo ba alam na sa bawat laban ay sinusugal namin ng tatay ko ang aming mga buhay? Araw-araw kami nagsasanay at tumutuklas ng iba't ibang paraan upang mas madali silang mapatay. At ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming nakukuwang bayad dito. Bukal sa aming puso na protekta ng baryong to sa mga aswang. At kasama ka sa pinoprotektahan namin, Renato. Kaya hindi ko nagustuhan ang mga sinabi mo tungkol sa amin ng tatay ko at sa ginagawa namin. Pasensya ka na talaga, Samson. Biruan lang talaga yung mga narinig mo kanina. Ang totoo nga niyan humahanga ako sa inyo ng tatay mo sa ginagawa niyong pakikipaglaban sa mga aswang . Gusto ko nga na maging kagaya niyo . Pero hindi paghanga nakikita ko sa mga mata mo, kundi inggit. Muling natigilan si Renato sa sinabi ni Samson at mas pinili na lang niyang huwag magsalita dahil pakiramdam niya ay isa siyang sibuyas na ginigisa ni Samson. Binilisan niya na ang paggupit sa buhok ni Samson at nang matapos na siya ay umalis na si Samson matapos nitong makapagbayad. Doon lang nakahinga ng maayos si Samson, ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Samson sa kanya ay hindi pa rin nagbago ang tingin niya rito na napakayabang nitong tao. Isang umaga, habang nagbubukas ng barberya si Renato, ay napansin niya na nagtatakbungan ng mga tao sa iisang direksyon. Napakunot-noo siya habang pinapanood ang mga yon. Hanggang sa nakita niya ang kaibigan niyang si Bugoy na tumatakbo rin. Hinarang niya si Bugoy. Teka, Chong! Ano nangyayari? Bakit ka nagtatakbuhan? May namimigay ba ng ayuda? Chong, may napatay na naman kasing aswang si Samson at ang tatay niyang si Ramon. Ang sabi, manananggal daw. Tara, tignan natin, sumama ka. Hindi pa ako nakakakita ng manananggal . Manananggal lang? Hindi ka pa nakakakita? Pambira tong taong to. Ako, nakakita na ng manananggal nung buntis si nanay sa bunso kong kapatid. Ako pa nga nagtaboy. Sinabuyan ko lang ng asin yung manananggal. Tapos, hinanap ko yung kalahating katawan niya. Binudburan ko ng asin yung kalahati ng katawan ng manananggal. Tapos ano, Chong? Mamaya mo nang ituloy ang kwento mo. Tara na! Tignan natin yung totoong manananggal. Ayaw sanang sumama ni Renato, ngunit wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Bugoy sa braso. Nakitakbo na rin siya kasama ang mga tao hanggang sa makarating sila sa malawak na bakanting lupa na malapit sa dulo ng baryo. Napakaraming tao ang naroon. Nakisiksik si Renato at Bugoy hanggang sa makarating sila sa unahan. Muntik nang maduwal si Renato nang makita niya ang lusaw na pang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Habang ang itaas na parte ng katawan nito ay nilalamon ng apoy. Naroon sina Samson at ang tatay nitong si Ramon. Parehas na may hawak na itak ang dalawa. Yak! Ano ba yan? Kadiri naman!
Anong kadiri sinasabi mo? Ang astig nga eh. Panoorin yung lahat ang kamatayan ng manananggal na to. Sa wakas, ay nagtagumpay na kami ng aking ama na patayin siya. Alam namin na matagal na kayong natatakot sa nilalang na ito. May ilan na rin itong nabiktima. Pero mula ngayon, ay hindi na kayo dapat matakot sa manananggal dahil patay na siya. Tuwang-tuwa na nagpalakpakan ang mga tao. May ilan na sumigaw pa ng papuri para kina Samson at sa ama nitong si Ramon. Ngunit wag muna kayo magdiwang ng gusto. Dahil ang laban natin sa mga aswang ay hindi pa tapos. At walang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Nararamdaman ko na marami pa ang aswang na nagtatago sa dilim at nagmamasid lang. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para umatake at pumatay. Paano kasi mauubos sa mga aswang dito sa ating baryo, Samson? Kung hanggang ngayon buhay pa rin ang kanilang pinuno. At paano mo naman nasabi na meron silang pinuno? Simple lang. Sistematiko ang galaw nila. Maraming aswang ang nanggugulo dito sa baryo natin. Kapansin-pansin na kapag napatay niyo ang isang aswang, ay may bago na namang darating. Tapos, kapag napatay niyo na yung bago, ay may darating na namang bago. Hindi niyo ba napapansin yun, Samson? Kaya ang dapat niyong gawin ay alamin at hanapin kung sino nag-uutos sa mga aswang na yun. Naguluhin tayo. Inuutusan mo ba kami sa dapat namin gawin? Ipapaalala ko lang ulit sa'yo na hindi nyo kami binabayaran. Kaya walang kahit sino sa inyo ang may karapatang utusan kami kung ano ang dapat naming gawin at kung ano ang dapat naming maging diskarte sa pakikipaglaban namin ng tatay ko sa mga aswang. Wala kaming panahon ng tatay ko sa mga taong ang alam lang gawin ay tuligsain ang aming pagiging manunugis. Ang mga ganyang klaseng tao ay mas nakakatakot pa sa aswang dahil pailalim sila kung gumalaw. Tumiim ang bagang ni Renato nang magtama ang mga mata nila ni Samson. Sa huli ay siya ang sumuko. Iniwas niya ang tingin kay Samson. Walang salitang umalis si Renato dahil hindi niya na kinaya ang nag-uusig na tingin ng mga tao sa kanya. Bumalik si Renato sa kanyang barberya. Itinuloy niya ang pagbubukas nun at pagkatapos ay nagwalis siya sa loob. Hindi niya napigilan ang maglabas ng sama ng loob habang nagwawalis. Bilib na bilib naman ang mga tao sa yabang ng mag-amang yun. Saka bakit ayaw nila tumanggap ng suggestion sa ibang tao? Lalong-lalo na sa akin. Hoy, ano na namang sinasabi mo dyan, ha? Pambihira tong taong to. Oh. Nakakagulat ka naman, Bugoy. Akala ko, aswang ka na may palong. Wow! Aswang talaga? Sa gwapo kong to, napagkamalan mo akong aswang? Medyo humahabol na nga ako sa kagwapuan ni Samson eh. Sa kagwapuhan talaga ni Samson, ha? Hindi talaga sa kagwapuhan ko. Kung si Samson na lang kaya ang gawin mong best friend, ha? Sus, tampururot ka naman kagad, Chong. Siyempre, ikaw ang pinakagwapo dito sa baryo natin. Sunod lang sa si Samson, ikaw naman, oo. Kaya naman, bago ko pa maabot ang kagwapuhan mo, ay kailangan ko munang malampasan si Samson, siyempre. Tingilan mo na nga ako sa mga pambobola mo. Di mo na ako makukuha sa mga paganyan-ganyan mo. Kala mo, ha? Ito naman, umagang-umaga pero ang init-init ng ulo. Paano di init ang ulo ko? Nagbigay lang naman ako ng suggestion ko kanina, pero minasama pa ni Samson. Siyempre, nagalit ang mga tao sa akin kasi si Samson ang mas pinakikinggan nila. Ikaw naman kasi, Chong eh. Kapag ganun, shut up ka na lang. Isiper mo na lang ang bibig mo. Huwag ka na magsalita. Magpasalamat ka na lang kasi may mga nagtatanggol sa atin. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko kanina. Dapat nga magpasalamat pa sina Samson sa akin kasi nagbigay ako ng suwestyon. Ay nako, hayaan mo sa susunod, hindi na ako magsasalita sa mga ganyang bagay. Ipinagpatuloy na lamang ni Renato ang pagwawalis at hindi niya na kinausap si Bugoy. Doon na lang niya itinuon ang kanyang atensyon kesa sa malunod siya sa inis dahil sa nangyari kanina. May kaba siyang naramdaman dahil may hinala siya na magiging masama ang tingin ng mga tao sa kanya
matapos ng mga sinabi ni Samson. Baka isipin pa ng ilan na salungat siya sa pakikipaglaban na ginagawa ni na Samson at ng tatay nito sa mga aswang. Bata pa lang, pakiramdam na ni Renato ay meron ng kompetisyon sa pagitan nila ni Samson. Magkaklase sila nito mula elementarya hanggang high school. Matalino si Renato, ngunit mas matalino sa kanya si Samson. Palagi itong nangunguna sa klase habang siya ay palaging pumapangalawa. Kapag may nililigawan siyang babae noon, ay biglang liligawan din ni Samson. At dahil mas gwapo at mayaman si Samson, ay ito ang sinasagot ng babaeng sabay nilang niligawan. Hanggang sa nagbinata sila, ay naramdaman pa rin ni Renato ang kompetisyon na yon. Nang maging manunugis ng aswang si Samson, gaya ng ama nito, ay mabilis itong nakilala sa kanilang baryo. Maraming humanga rito, lalo na ang mga kababaihan. Itinuring ito ng ilan na bayani at tagapagtanggol. Aminado si Renato na may inggit siya kay Samson, kaya natutunan niyang gumawa ng kwento kahit hindi totoo, upang kahit papano ay meron siyang may pagyayabang. Makalipas lamang ang ilang araw, ay napatunayan ni Renato na tama nga ang kanyang hinala, dahil isang aswang na naman ang dumating sa baryo nila para sumalakay tuwing gabi. Isang tiktik na sa loob lang ng 5 araw ay 2 buntis na ang naging biktima. Dahil sa pangyayaring yun, ay isang pagtitipon sa plaza ang isinagawa. Naroon ng kanilang kapitan at hindi rin pwedeng mawala sina Samson at ang ama nito na si Ramon. Ngayon pa lang, ay humihingi na kami ng kapatawaran sa inyong lahat ng aking tatay. Dahil hindi namin nagawang protekta ng 2 buntis at ang sanggol na kanilang dinadala mula sa tiktik na ngayon ay umaatake sa ating baryo. Nakikiramay kami sa pamilya ng mga biktima ng tiktik. Ngunit makakaasa kayong lahat na hindi magtatagal ay mapapatay din namin ang tiktik na yon. Basta bigyan nyo lang kami ng panahon. Hindi na tinapos ni Renato ang sasabihin ni Samson at umalis na siya. Habang naglalakad, ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ng kaibigan niyang si Bugoy. Huminto siya upang hintayin ang kanyang kaibigan. Chong! Mukhang tama ka nga. Ilang araw lang matapos mapatay ni Samson yung manananggal, ay may tiktik naman dito sa atin. O di ba? Tama ako. Ayaw lang kasing maniwala sa akin ni na Samson na dapat ay ang pinuno ng mga aswang ang tugisin nila. Hindi yung parang naghihintay lang sila ng bagong aswang na darating tapos papatay nila. Tapos maghihintay ulit sila ng panibagong aswang na sasalakay. Kaya nga, Chong parang wala nang katapusan ng pag-atake ng iba't ibang klaseng aswang dito sa baryo natin. Paano kung mapagod na sila Samson at ang tatay niya sa pakikipaglaban? Sino na ang magtatanggol sa ating lahat, di ba? Ang problema kasi sa mga tao rito sa atin, masyado na silang umaasa sa mag-amang yun pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Masyado na silang sinasamba. Sus, kung makapagsalita ka naman, parang may alam ka sa pakikipaglaban sa mga aswang. Aba Bugoy, hindi mo na itatanong. Marunong akong makipaglaban sa mga aswang. Bakit hindi mo tulungan sila Samson? Wala akong balak na tulungan na mayabang yun, no? Saka, baka ako na ang hangaan ng mga tao kapag ipinakita ko sa kanila ang galing ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mamaya niyan mainggit pa sa akin si Samson Mas gusto ko pa rin ang tahimik na buhay. Yung nakakapaglakad ako nang hindi iniistorbo ng mga taong iniidolo ko. Kaya hinahayaan ko na lang na sina Samson na makipaglaban sa mga aswang para naman maramdaman nila kung paano maging sikat. Pero alam mo, Chong, sa tingin ko, hindi lang ang mga aswang na yan ang dapat na pinagtutuunan natin ng pansin Bakit naman? May iba pa bang problema dito sa baryo natin? Meron! Alam mo bang nateste yung mga palayan dito noong nakaraang araw? Tapos, yung taniman ng gulay ni Mang Ambo
ay bigla na lamang nabulok. Grabe nga eh. Nakapokus kasi ang mga tao sa aswang. Kaya hindi nila napapansin na baka may taggutom nang dumating dito sa baryo natin. Aba, malaking problema nga yan, Chong ha. Dapat yan ang pagtuunan ng pansin ni na Kapitan ngayon. Maaring hindi nga tayo mamatay dahil sa mga aswang, pero mamamatay naman tayo dahil sa gutom. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang naramdaman ng mga tao sa baryong yun ang problemang sinabi ni Bugoy kay Renato. Sumakto pa na tag-araw, kaya bihira ang dating ng ulan. Natuyo ang lupa at nahirapan ang mga magsasaka. Hindi lang ang mga pananim ang naapektuhan, kundi maging ang mga alagang hayop gaya ng baboy at manok. Nagkasakit ang mga yun at nangamatay. Tila may isang sumpa ang bigla na lamang dumapo sa baryo. Labis na nabahala si Renato sa mga nangyayari, lalo na nang dumating sa punto na kinailangan na nilang bumili ng bigas, gulay at karne sa ibang baryo. Hindi lahat ay may kakayahan na bumili dahil marami sa tao roon ay walang pera. Mas mahal kasi ang pagkain kung sa ibang baryo sila bibili. Maging ang negosyo ni Renato ay apektado. Mangilan-ngilan na lang ang nagpapagupit sa kanya dahil imbis na ipagpagupit ang pera ng mga tao ay ipambibili na lang nila ng pagkain. Isang umaga, nakaupo si Renato sa labas ng kanyang barberya. Hawak niya ang isang abaniko at malakas na pinapaypayan ang sarili. Matindi ang init ng araw ng mga oras na yon, gaya ng mga nakalipas na araw. Maya-maya pa ay dumating si Bugoy. Umupo ito sa tabi niya at biglang inagaw ang kanyang pamaypay. Hoy! Akin na nga yan! Kita mo ang init-init eh! Nananahimik ako dito eh! Sandali lang, Chong. Ako na muna magpapaypay. Grabe kasi ang init ng panahon ngayon eh. Sinabi mo pa. Hindi lang mainit, kundi taggutom na rin dito sa atin, Chong. May narinig nga akong kwentuhan na yung pamilya ni Mang Celso ay napilitang kumain ng bulok na gulay. Ayun, sumakit ang tiyan ng buong pamilya niya, kaya nasa ospital sila ngayon. Ay, Diyos ko. Sana naman merong mabuting puso ang tumulong sa problema natin sa pagkain. Sino bang may kakayahang tulungan tayo pagdating sa bagay na yan? Hindi ba't sina Samson? Oo nga Sila lang ang mayaman dito sa atin. Ang laki-laki ng bahay nila. Saka narinig ko na noon pa man ay sa bayan na sila bumibili ng kanilang pagkain. Siguro naman tutulungan din nila tayo. Kung tutulong sila, dapat ay ginawa na nila dati pa. Mag-iisang buwan na tayong ganito Pero kahit tig-iisang kamatis o repolyo man lang, ay wala silang naibibigay sa atin. Alam ko na hindi tamang iasa natin sa kanila ang pagkain natin sa araw-araw. Pero yung kahit sana magatid sila ng bigas sa mga tao rito ay malaking bagay na, lalo na't silang may kakayang tumulong. Kaya naman mayaman yung sina Samson nakahukay sila ng napakaraming ginto sa lupa dito sa ating baryo. Ang dami mo naman kagad sinabi, Chong. Hindi halatang galit ka kina Samson no? Pero malay mo naman, itutulong din sila. Hintayin na lang natin. Duda si Renato na tutulong sina Samson sa mga tao dahil alam niya na sa pagtugis ng mga aswang ang atensyon ng mga ito. Naisip ni Renato na sana ay siya na lang ang biniyayaan ng Diyos ng yaman na meron sina Samson, dahil kung ganun siya kayaman ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Hanggang isang araw, habang naglalakad si Renato sa labas upang magtungo sa bahay ni Bugoy, ay narinig niya ang usapan ng dalawang babae sa gilid ng daan. Ayon sa isang babae, ay may nakita ito na mga sariwang gulay at prutas sa labas ng pinto ng bahay nito nang magising ito kaninang umaga. Sabi ng isang babae ay ganun din ito, at ilan pa sa mga bahay doon ay nakatanggap din ng gulay at prutas. Ipinagpatuloy ni Renato ang paglalakad hanggang makarating na siya
sa bahay ni Nabugoy, naabutan niya ang kaibigan na nakahiga sa duyan sa labas ng bahay nito. Hanep pa, sarap buhay pahaya-hayahay na lang Ano pa ba ang dapat gawin kapag walang pasok sa trabaho? Di magpahinga. O ikaw, anong ginagawa mo rito, Chong? Nagsarado muna ako ng barbershop. Wala naman nagpapagupit Saka magpapahinga na din muna ako. Matumal yata ang barberya mo Sinabi mo pa. Buti na nga lang may mga suki ako sa ibang baryo Dahil kung puro taga rito sa atin na magpapagupit sa akin, baka mamatay ako ng dilat sa gutom. Alam mo naman, imbis na gastusin na lang nila sa pagpapagupit sa akin, bibili na lang nila ng pagkain. Ay, talaga naman. Kailan kaya matatapos ang taggutom sa baryo to? Ay oo nga pala, Chong, maiba ako. Alam mo na ba yung tungkol sa mga taong nakatanggap ng gulay at prutas kaninang umaga? Bumangon si Bugoy sa pagkakahiga sa duyan. Umupo ito at hindi makapaniwalang napatingin kay Renato. Talaga? Kanino mo nalaman yan? Doon sa dalawang babae na nag-uusap kanina. Base pa nga sa narinig ko marami-rami yata ang nakatanggap ng mga sariwang gulay at prutas Kung ganun, hindi lang pala kami nakatanggap ng mga gulay at prutas kaninang umaga. Alam mo kasi, Chong, paggising ni nanay kaninang umaga, may nakita siya mga gulay at prutas sa labas ng pinto namin. Sino naman kayang gagawa nun? Hindi kaya sina Samson at Ramon? Baka tumutulong na sila sa atin? Nako, imposible. Kung sila ang may gawa nun, hindi sila patagong tutulong. Sa pagkakakilala ko sa mag-amang yun baka nga lagyan pa nila ng pangalan nilang bawat prutas at gulay para malaman ng mga tao na sa kanila galing yun. Sa bagay, tama ka. Pero, sino naman kaya ang nagbigay ng mga prutas at gulay sa mga tao rito sa atin? Maging si Renato ay napaisip kung sino ang tumulong sa mga tao sa kanilang baryo sa nangyayaring taggutom sa lugar nila. Kahit ilang pirasong gulay at prutas ay napakalaking bagay para sa kanila. Simula noon ay halos araw-araw nang may nakikitang mga sariwang prutas at gulay ang bawat tao sa harap ng kanilang bahay. May mangga, saging, kamatis, pechay at iba pang mga ani na tila sariwa pa mula sa taniman. Walang nakakakita kung sino ang nag-iiwan ng mga yon. Hindi rin nila alam kung saan nanggagaling ang mga yon, lalo na't tagtuyot at halos walang taniman na nabubuhay sa baryo. Sa kabila ng gutom at hirap, muling nabuhay ang pag-asa ng mga tao dahil sa mahiwagang biyayang dumarating sa kanila tuwing umaga. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang pagkalito ng mga tao. May mga nagbabantay tuwing gabi upang malaman kung sino ang gumagawa ng kabutihang yon, pero wala silang napansin. Hanggang isang umaga, maagang nagising si Renato. Pagbukas niya ng pinto, ay nagulat siya nang may isang piling ng saging at 3 piraso ng sayote sa harapan ng pinto ng kanyang bahay. Agad niya yung kinuha at dinala sa kusina. Kung sino ka man na nagbibigay nito sa amin, sana'y pagpalain ka palalo ng Diyos. Pero sana sa susunod, dagdagan mo naman ang binibigay mo sa akin kasi isang araw lang tatagal ang mga to sa akin Lumabas si Renato ng kanilang bahay. Napansin niya na sa labas ng pinto ng kapitbahay niya ay merong mga hinog na mangga, pechay at kamatis. Wow! Parang ang sarap ng mangga. Ano kaya kung kumuha ko ng isa? Sandaling nagdalawang isip si Renato. Nung una ay pinigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang pagnanakaw ang kanyang gagawin. Ngunit sa huli ay nanaig ang kagustuhan niya na makakain ng hinog na mangga. Kaya nagmamadali siyang naglakad papunta sa bahay na yon. Kukuha sana siya ng 1 piraso ng mangga nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at bumungad sa kanya ang matandang babae
na nakatira doon. Napahinto si Renato habang ang matandang babae ay nagulat. Ilang segundo silang nagkatitigan at hindi alam ni Renato kung paano niya malulusutan ang sitwasyon na yon. Marahang tumayo si Renato habang nanginginig ang buong katawan niya dahil sa kaba. Inihanda niya ang sarili sa pagsigaw ng matandang babae na isa siyang magnanakaw, ngunit iba ang sinabi ng matandang babae. Diyos ka pa, Renata. Huwag mo sabihin na ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga gulay at prutas. Ha? Po? Ano pong sinasabi niyo, Lola? Huwag ka nang magkaila. Kitang-kita ko na inilagay mo dyan ang mga prutas at gulay na yan sa harapan ng aking pinto. Hindi ba kaya ka nakayuko ng buksang kong pinto ay dahil kalalagay mo lang dyan ng mga yan. Sandaling tumahimik si Renato. Pinag-isipan niyang mabuti ang sunod niyang sasabihin. Naisip niya na mas mabuti pang sabihin niyang tama ang sinabi ng matanda kaysa aminin niya na nanakawin niya ang isang piraso ng mangga. Natatawang napakamot sa likod ng ulo si Renato. Naku Lola, mukhang wala na pala akong lusot sa inyo. Nahuli niyo na ako eh. Oo, tama ho kayo. Ako nga po ang lihim na naglalagay ng mga prutas at gulay sa labas ng bawat bahay dito sa atin. Ayoko nga po sanang sabihin kaso lang wala na. Nabuking niyo na po ako. Nako, hulog ka ng langit sa aming lahat, Renato. Ang mga kagaya mo ang kailangan ng baryo natin sa panahong ito. Sa labis na tuwa ng matandang babae, ay mahigpit nitong niyakap si Renato. May konting sundot ng konsensyang naramdaman si Renato, ngunit alam niya na yun ang mas makakabuti sa kanya kesa sa tawagin siyang magnanakaw. Hanggang isang umaga, kumalat ang balita sa buong baryo na si Renato ang lihim na nagbibigay ng prutas at gulay sa mga tao. Alam ni Renato na ang nagpakalat nun ay ang matandang babae na inakalang naglagay siya ng mga prutas at gulay sa labas ng bahay nito. Mabilis na kumalat ang kwentong yun at halos lahat ng taga-baryo ay naniwala. Sa halip na itanggi, pinanindigan na lamang ni Renato ang kwentong yun. Hindi na siya nagsalita para itama ang akala ng iba at hinayaan niyang magpatuloy ang paniniwala ng mga tao na siya ay matulungin at mabuting tao. Nagustuhan ni Renato ang naging epekto ng kasinungalingan na yon. Sa unang pagkakataon ay maraming tao na ang humahanga at nagpasalamat sa kanya. Isang umaga, dumalaw ang kaibigan niyang si Bugoy sa barberya ni Renato. Grabe, Chong. Ibang level ka na ngayon, ha? Hindi na kita maabot sa sobrang taas mo. Halos lahat ay ikaw ang bukang bibig at pinupuri ka nila. Sobrang swerte ko na meron akong kaibigang kagaya mo. Ano ka ba naman, Bugoy? Maliit na bagay lang yun, wag na natin palakihin. Kung hindi ako nahuli ng matandang kapitbahay na naglagay ng prutas at gulay sa labas ng bahay niya, malamang hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin alam na ako ang gumagawa nun. Pero Chong, bakit ba ayaw mong ipaalam na ikaw ang tumutulong sa aming lahat? Ganun naman kasi talaga ang totoong tumutulong at nagmamalasakit, Bugoy. Hindi mo na kailangan pang ipaalam sa mga tao na tumutulong ka. Ibang klase ka talaga, Chong. Sobra akong proud sa'yo. Palagi kong ipinagmamalaki na bispring kita eh. Sigurado ako, Chong, na lahat ng tumuligsa sa'yo nung nagbigay ka ng Swiss chon kina Samson ay umurong na mga dida. Pero Chong, may tanong ako sa'yo. Paano ka nakapagbibigay ng ganong karaming prutas at gulay? Saan ka kumukuha ng mga yon? Binibili ko. So madaling araw ako umaalis para bumili sa iba't ibang baryo. Tapos pagbalik ko rito ay ipinabimigay ko na kagad habang tulog kayong lahat. Malaki-laking pera din ang nagagastos mo dun, ha? Saan ka kumukuha ng perang pambili ng mga yon? Nagulat si Renato at Bugoy.
nang biglang pumasok si Samson. Oo nga naman, Renato. Saan ka kumukuha ng perang pambili ng mga prutas at gulay na ipinamimigay mo? Kahit ako nahihiwagaan sa bagay na yun eh. Kaming dalawa lang ni Bugoy ang nag-uusap, kaya huwag kang makisali, Samson. Parehas lang kami ng tanong ni Bugoy. Kaya sagutin mo na lang. Ano? May ipon ako at yun ang ginagastos ko pambili ng mga gulay at prutas. Kung ganun, siguro milyones na ang ipon mo para meron kang maibigay araw-araw na prutas at gulay. Paano ka magkakaroon ng ganong kalaking pera? Gayong hindi naman masyadong malakas tong barberya mo. Lalo na sa sitwasyon ng baryo natin ngayon. Teka, sandali nga, Samson. Bakit pinakikialaman mo ba ako? Bakit? Hindi mo ba matanggap na hindi lang kayo ng tatay mo ang sikat at hinahangaan dito sa baryo natin? Bakit hindi na lang kayo tumulong sa mga tao? Gaya ng ginagawa ko. Tutal marami rin naman kayong pera. Hindi pa ba pagtulong para sa'yo ang pagtugis namin sa mga aswang? Maliit na bagay ba yung para sa'yo? Pero alam mo, Renato, duda talaga ako kung paano mo nagagawang tumulong ng ganon. Ano bang gusto mong palabasin, ha? Sabihin mo na nga ng diretso. Ang dami mong pampaligoy-ligoy Basta, siguro malalaman ko rin ang totoo sa tamang panahon. Magpapagupit sana ako sa'yo ngayon, pero sa ibang araw na lang pala. Mukhang hindi maganda ang timpla mo Baka mapagdiskitahan mo pa ang buko. Isang nakakalokong ngisi ang iniwan ni Samson bago ito umalis. Napahawak si Renato sa kanyang dibdib dahil sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Labis siyang kinabahan sa mga sinabi ni Samson sa kanya na parabang gagawa ito ng paraan upang malaman ito ang buong katotohanan. Chong, wag mo nalang pansinin ang mga sinabi ni Samson. Halatang inggit lang yun sa'yo kasi tama naman ang sinabi mo na gusto niya ay sila lang ng tatay niya ang hinahangaan dito. Hindi ko naman talaga iniintindihan sinabi ng mokong na yun Bugoy, okay lang ba na umalis ka muna? Magsasarado kasi muna ako ng barberye. Biglang sumama ang pakiramdam ko dahil sa mokong na yun. Teka, okay ka lang ba, Chong? Baka kailangan mong dalhin sa ospital? Pambira, ospital ka naman kaagad. Magpapahinga lang ako. Sige na, umalis ka na muna. Kumibit balikat na lamang si Bugoy at saka ito umalis. Nang mag-isa na lang si Renato, ay nag-isip siya ng dapat niyang gawin. Alam niyang hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga sinabi ni Samson. Anak ng teteng, oo. Nalintikan na. Paano kung mag-imbestiga si Samson at malaman niya na hindi ako talagang namimigay ng mga gulay at prutas? Siguradong magagalit ang mga tao sa akin kasi nagsinungaling ako sa kanila. Saka, paano kung magpakilala na yung totoong namimigay ng prutas at gulay? Takaw, patay ako pag nangyari yun. Naisip ni Renato na aminin na lang sa lahat ang totoo. Pero bigla niyang binawi ang desisyon na yon at inisip niya na saka na lang niya lulusutan ang problemang yon kapag nangyari na. Nagdesisyon siyang sulitin na lang ang pasasalamat at papuri ng mga tao habang hindi pa nalalaman ng mga ito ang buong katotohanan. Inalis na muna ni Renato ang iniisip niyang yon. Nagsarado muna siya ng barberya at nagtungo sa kanyang kwarto upang matulog. Hindi alam ni Renato kung gaano siya katagal na nakatulog, pero nang magising siya ay madilim na ang paligid. Pupungas-pungas siyang bumangon at binuksan niya ang ilaw. Paglabas niya ng kwarto ay may narinig siyang kumakatok sa pinto. Ay nako, sino kaya to? Baka magpapagupit. Aba, gabing-gabi na. Pagbukas ni Renato ng pinto ay nagulat siya nang may nakita siyang mga prutas at gulay sa harapan ng pintuan. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na naglalakad palayo at agad niyang naramdaman na yun ang nag-iwan ng mga yun. Nagkaroon siya ng kagustuhang malaman kung sino ang lalaking yun, kaya hinabol niya ito. Hoy! Teka, sandali lang! Sandali, tumigil ka muna!
Hindi pinakinggan ng lalaki si Renato. Patuloy lang yun sa paglalakad. Labis na nagtaka si Renato dahil kahit tumatakbo siya at naglalakad ang lalaki, ay hindi pa rin niya yun maabutan. Sinundan pa rin ni Renato ang lalaki hanggang sa makarating na sila sa kagubatan. Kahit pagod na, ay hindi pa rin siya huminto. Tutal ay sinimulan niya ng habulin ang lalaking pinaghihinalaan niyang tumutulong sa kanila. Hanggang sa isang kisap mata ay naglaho ang lalaking sinusundan ni Renato. Napahinto si Renato sa pagtakbo. Kinusot niya ang kanyang mga mata, saka luminga sa paligid. Anak nang, saan siya nagpunta? Bakit ang bilis naman niyang nawala? O ba ang hinahanap mo? Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig ni Renato sa likuran. Agad siyang lumingon at napasigaw siya nang makita ang itsura ng lalaki. Puro puti ang mata nito at napakaputi ng balat. Nakasuot ito ng puting tela na sumasayaw sa hangin ang laylayan. Ang pinaka nagdala ng takot kay Renato ay nang makita niyang hindi nakasayad sa lupa ang mga paa ng lalaki. Umatras si Renato at natisod siya sa isang nakausbong na ugat ng puno. Napaupo siya at doon na nagsimulang lumapit ang mahiwagang lalaki sa kanya. Huwag! Huwag, teka! Huwag kang lalapit! Parang awa mo na! Huwag mo akong sasaktan! Bakit tila ikaw ay takot na takot sa akin? May nagawa ka bang pagkakasala sa akin? Paano naman akong magkakasala sa'yo? Ngayon lang naman kita nakita. Sa kahit sinong tao naman na makakita sa'yo talagang matatakot Iba man ako sa isang normal na tao, ay hindi dapat ako katakutan. Ang mga taong kagaya mo, Renato, ang dapat katakutan dahil kaya mo magsinungaling para sa pansarili mong kapakanan. Nanlaki ang mga mata ni Renato sa sinabing yun ng lumulutang na lalaki. Isang bagay ang agad na pumasok sa kanyang isip. Sandali! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Huwag mong sabihin na tama ang hinala ko. Na ako ang nagbibigay ng gulay at prutas sa mga tao sa inyong baryo? Oo, tama ka. Ako nga. At kung paano ko nalaman ang iyong pangalan, yun ay dahil alam ko na ang lahat ng nangyayari sa inyong baryo. Upang hindi ka na magtanong pa, ay hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Agani, isa kong engkanto na naninirahan sa kagubatang ito. Ikinalulungkot ko ang taggutom na nangyayari sa inyong baryo ngayon. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na kayo ay tulungan. Ngunit hindi ko inakala ng ginagawa kong pagtulong ay aangkinin ng isang sinungaling na kagaya mo. Ang dapat sa tulad mo ay pinaparusahan. Bumangon si Renato at lumuhod sa harapan ni Agani. Sigurado siya na nagsasabi ito ng totoo na isa itong engkanto base sa itsura nito. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Agani. Hindi ko nauulitin ang ginawa ko. Ang totoo hindi naman ako may kasalanan nun kundi yung matandang babae na inakalang ako ang nagbibigay ng mga gulay at prutas. Siya nagbigay sa akin ng ideya na magsinungaling. Siya dapat mong parusahan at hindi ako. Ngunit may pagkakataon kang itama ang kanyang mali. Pero hindi mo ginawa. Isang malaking kalapastanganan ang ginawa mo sa aking kabutihan at kapangyarihan. Kaya isang kaparusahan ang ipapataw ko sa iyo. Ikaw ay magiging ahas, nagagapang sa lupa at katatakutan ng mga tao, Renato. Ano? Bakit sa dinami-rami ba naman ng hayop ahas pa? Pwede bang ibon na lang? Gaya ng agila, para makalipad ako. Alam mo pangarap ko talaga noon na makalipad Manahimik ka. Wala kang karapatan na piliin ang iyong kapalaran sa pagkakataong ito. Ang mga kagaya kong engkanto ay tumutulong sa mga tao na walang hinihinging kapalit at hindi rin namin inaasam
na kami ay inyong purihin at pasalamatan. Kaya hindi ko lubos matanggap ang pag-ako mo sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Itinaas ni Agani ang isa nitong kamay. Unti-unting may nabuong puting liwanag sa kamay ni Agani. Nang hilakbot si Renato, kailanman ay hindi niya pinangarap na maging isang ahas. Nang dahil sa labis na takot, ay hindi na niya napigilan ng pag-iyak. Yumuko siya habang nakaluhod at kulang na lang ay halikan niya ang lupa. Parang awa mo na! Parang awa mo na, Agani! Huwag mo akong parusahan! Naiintindihan ko nararamdaman mong galit sa akin ngayon dahil mali talaga ang aking ginawa. Pero may malalim na dahilan kung bakit ko yung ginawa, Agani. Maniwala ka sa akin. Patawarin mo na ako. Lumipas ang isang mahabang katahimikan bago marahang tinignan ni Renato ang engkantong si Agani. Nakababa na ang kamay nito at hindi na yun nagliliwanag. Seryoso itong nakatingin sa kanya at naramdaman niya na tila binabasa ng engkanto ang buo niyang pagkatao. Tumayo si Renato habang walang patid ang pagpatak ng kanyang luha. Magsalita ka, Renato. Nais kong marinig ang iyong dahilan kung bakit mo yun ginawa. Ang totoo kasi niyan nais kong maging kilala sa aming baryo. Gusto ko nahangaan nila ako. Nakakita ko ng oportunidad para sa pangarap ko na yon nang mapagkamalan ako ng matandang babae na ako namimigay ng mga prutas at gulay dito. Alam kong mali na magsinungaling at mali ang akuin ng isang kabutihan na hindi naman talaga ako may gawa. Pero natakot na akong aminin sa mga tao at totoo Ayoko magalit sila sa akin. Baka paalisin nila ako dito kapag nalaman nila ang katotohanan. Ayokong umalis sa baryong to dahil malapit to sa puso ko Patuloy ang pagtitig ni Agani kay Renato. Maya-maya ay bahagya itong tumango. Nakikita ko at nararamdaman ko na nagsasabi ka ng katotohanan. Kaya sa ngayon ay pagbibigyan kita. Hindi mo na kita parurusahan. Talaga? Maraming salamat, Agani. Maraming salamat. Pero ang sabi mo hindi mo muna ako parurusahan. Ibig bang sabihin parurusahan mo pa rin ako? Tama ka. Ngunit hindi na kita paparusahan kung aaminin mo sa mga tao na hindi ikaw ang totoong nagbibigay sa kanila ng prutas at mga gulay. Pero hindi mo maaaring sabihin sa kanila na ako ang may gawa ng pagtulong na yon. Ano? Hindi ko pwedeng gawin yun dahil magagalit nga silang lahat sa akin. Kung hindi mo kayang gawin, ay ipapataw ko na sa iyo ang aking parusa. Sandali lang naman. Hayaan mo muna ako mag-isip Mabuti pa pala sa ganitong sitwasyon ay nag-iisip ka. Pero nung inako mo ang aking pagtulong sa inyong baryo, ay tila hindi ka na nakapag-isip. Nais kong aminin mo na ang totoo sa lahat upang makita ko kung ikaw nga ba ay karapat-dapat. Karapat-dapat? Para saan? Karapat-dapat para sa isang gantimpala. Gantimpala? Anong klaseng gantimpala, Agani? Ginto ba yan? Maraming ginto? Higit pa sa ginto, ang gantimpalang aking tinutukoy, Renato. Nanlaki ang mga mata ni Renato sa sinabing yun ni Agani. Para sa kanya, ay malaki ang pagbabagong magagawa ng mga ginto sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa sinabi ni Agani, na higit pa sa ginto ang gantimpalang maaari niyang makuha kapag ginawa niya ang gusto nito, ay naisip niya na baka isang mahiwagang bagay na magbibigay sa kanya ng walang hanggang kayamanan o pera ang ipagkakaloob sa kanya ni Agani. Kanina ka patahimik, Renato. Siguro naman ay nakapag-isip ka na. Oo, nakapag-desisyon na ako, Agani. Gagawin ko na ang gusto mo. Gagawin ko na. Aaminin ko na sa mga tao ang totoo. Pero tama ba ang aking pagkakaintindi?
kapag ginawa ko yun, ay ibibigay mo na sa akin ng gantimpala? Oo, Renato. Makakaasa ka. Natutuparin ko ang aking sinabi. Nagulat si Renato nang biglang naglaho si Agani. Binalot yun ng puting liwanag at sa isang kisap mata ay nawala yun sa kanyang harapan. Totoo nga! Isa nga siyang engkanto! Nagmamadaling lumabas ng gubat si Renato. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay niya, ay nag-isip na siya kung paano niya sasabihin sa mga tao ang katotohanan. Kinabukasan ay nagtungo si Renato sa bahay ng kanilang kapitan. Hiningi niya ang tulong nito upang tipunin ang mga tao sa plaza mamayang hapon. Hindi niya sinabi sa kapitan kung para saan ang bagay na yun, pero ipinaalam niya na may importante siyang sasabihin. Nangako ang kanilang kapitan na uutusan nito ang mga tanod na magbahay-bahay upang sabihin sa mga tao na magtipon sa plaza. Habang naghihintay ng oras si Renato sa kanyang bahay, ay kinakabahan siya. Inisip na niya ang lahat ng hindi magagandang resulta ng gagawin niya upang hindi na siya mabigla sa mga mangyayari matapos ang kanyang gagawing pag-amin. Inisip na lang niya ang gantimpalang ibibigay sa kanya ni Agani kapag nagawa na niya ang bagay na yun. Sumapit na ang hapon. Naglakas loob si Renato na magtungo sa plaza. Mas lalo siyang kinabahan dahil sa dami ng taong naroon. Umakyat siya sa maliit na entablado. Nakita niya na nasa unahan sina Samson, si Ramon, at ang kaibigan niyang si Bugoy na halatang excited sa kung ano ang kanyang sasabihin. Malalim na huminga si Renato bago siya nagsimulang magsalita. Nilakasan niya ang kanyang boses upang marinig siya ng lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo, lalo na't alam ko po na marami po sa inyo ay may ginagawa sa kani-kanilang mga bahay. Mangyaring importante lang po talaga ang aking sasabihin sa inyong lahat. Pwede bang diretsuhin mo na kami, Renato? Sabihin mo na kung ano sasabihin mo. Pwede bang matuto ka maghintay, Samson? Hindi ba pwedeng hayaan mo akong sabihin ang gusto kong sabihin? Hindi na sumagot si Samson, pero nanatili ang matalim nitong tingin kay Renato. Inalis ni Renato ang tingin kay Samson at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Mga kababaryo, ang akin pong sasabihin ay tungkol po sa mga prutas at gulay na natatanggap nyo tuwing umaga. Ang totoo po kasi niyan ay hindi po galing sa akin ng mga yon. Patawarin niyo po ako kung nagsinungaling po ako sa inyong lahat. Sa kagustuhan ko pong hangaan niyo ako at purihin, ay nagawa ko po ang pagsisinungaling na yon. At kung tatanungin niyo naman po ako kung sino ang totoong nagbibigay, hindi ko po masasagot dahil hindi ko rin po alam kung sino po ang nagbibigay sa atin ng mga prutas at gulay. Kung ganon, tama nga ang aking hinala. Hindi ikaw nagbibigay ng pagkain na yon. Halata namang hindi mo kaya mamigay ng pagkain dahil ikaw mismo ay hirap sa buhay. Umugong ang bulungan ng mga tao. Halos lumubog na si Renato sa kinatatayuan dahil sa masamang tingin sa kanya ng lahat. May mga narinig siya na nagsabi na napakayabang niya at ubod siya ng sinungaling. Hindi na niya kinaya ang lahat kaya nagmamadali siyang bumaba ng entablado at patakbong umalis sa plaza. Nang makarating si Renato sa bahay niya, ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Naupo siya sa isang sulok at napatulala na lang siya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Bugoy hanggang sa pumasok na ito sa kwarto. Lumapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Hoy, Chong! Totoo ba yung sinabi mo sa plaza? Oo, Chong. Totoo lahat ng yun. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko kaya umamin na ako . Grabe, Chong! Alam mo bang bago ako umalis sa plaza galit na galit talaga sa'yo mga tao? Alam ko.
At nararapat lamang yun sa akin. Dahil niloko kayong lahat eh. Pero huwag ka mag-alala, Chong. Kasi naiintindihan ko kung bakit mo yung ginawa. Nabwisit ka na sa kayabangan ni Samson. Kaya gusto mo na mawala sa kanya ang papuri ng mga tao. Iyon nga lang. Mali pa rin talaga ang magsinungaling. Chong, pwede bang humingi ako ng pabor sa'yo? Anong pabor yun? Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto ko kasing mapag-isa eh. Sigurado ka ba, Chong? Ayaw mo ba na may kausap? Oo, Chong. Dito na muna ako. Ikaw ang bahala. Basta kung gusto mo ng kausap, puntahan mo na lang ako sa bahay namin, ha? Sige, alis na ako. Tinapik ni Bugoy ang braso ni Renato, saka ito umalis. Nang mag-isa na lamang si Renato, ay tumayo siya at nagtungo siya sa kanyang barberya. Tinignan niya ang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding at hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tay, patawarin niyo po ako ni nanay ha. Alam ko po na tinuruan niyo po ako na huwag pong magsinungaling at huwag manloko. Patawad po kung niloko ko ang mga tao rito sa ating baryo. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Patawad po. Habang nakatingin si Renato sa larawan ng tatay niya, ay may liwanag na sumibol sa kanyang likuran. Pagharap niya roon, nandun na si Agani. Agani! Ikaw pala! Nakakatakot ka naman. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Oo nga pala. Nagawa ko na ang gusto mo. Inamin ko na sa lahat ng tao rito na hindi ako namimigay ng mga prutas at gulay. Nakita ko nga ang ginawa mo. At binabati kita sa tapang mo sa pag-amin sa katotohanan. Mas lalo ako nagalak sapagkat hindi ka nangatwiran kung bakit ka nagsinungaling at naramdaman kong bukal sa iyong puso ang pag-amin sa iyong ginawa. Kung ganun maaari ko na bang makuha ang aking gantimpala? Yung sinabi mo, baka kasi nakalimutan mo na yung pinag-usapan natin eh. Hindi ko yun nakakalimutan. Kaming mga mabubuting engkanto ay may isang salita. Kaya huwag kang mabahala. Dahil ngayon din ay ibibigay ko sa iyo ang gantimpalang nararapat para sa iyo. Labis na nasabik si Renato sa sinabing yun ni Agani. Luminga si Agani sa paligid ng barberya at dinampot nito ang gunting at labaha. Ano ang mga bagay na ito? Ang tawag dyan gunting tsaka labaha. Yan ang ginagamit ko sa akin trabaho bilang barbero. Kung hindi mo alam kung ano ang barbero, kami yung gumugupit ng buhok ng mga tao. Alam mo ba na mahalaga sa akin ang gunting at labaha na yan? Bakit mahalaga sa iyo ang mga ito? Dahil minana ko pa yan sa aking ama na nagturo sa akin kung paano magupit ng buhok. Patay na kasi siya, Agani At ang dalawang bagay na yan, ang pinakamahalagang bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. Tumango-tango si Agani. Matiim nitong tinignan ang gunting at labaha na hawak nito. Nagliwanag ang mga yon sa palad ng engkanto. Nang mawala ang liwanag ng gunting at labaha, ay inabot nito yon kay Renato, pero hindi niya agad yon tinanggap. Tanggapin mo ang aking gantimpala para sa iyo, Renato. Ano? Paano ginanggantimpala mo sa akin? Sa akin naman talaga ang gunting at labahan na yan Nagbibiro ka lang, no? Joker din pala kayong mga engkanto, ha? Nagkakamali ka. Hindi ako marunong magbiro. Ito talaga ang aking gantimpala sa iyo. Alam ko na. Pinatalim mo ang aking gunting at labahan, no? Tama ba? Pero kaya ko naman patalimin ng mga yan nang hindi na kailangan ng tulong ng isang engkanto. Hindi ba pwedeng maraming ginto o pera na lang ang gantimpala mo? Hindi ba? Ang sabi mo higit pa sa ginto ang ibibigay mong gantimpala sa akin? Tama ka. Sinabi ko ngayon.
Ang gunting at labahan na ito ay binigyan ko ng basbas at kapangyarihan upang magamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naisip ko na itong nararapat na gamitin mong sandata dahil mahalaga ang mga bagay na ito sa'yo. Naguguluhang kinuha ni Renato ang gunting at laba mula sa engkanto. Nang mahawakan niya ang mga yun, ay may kakaibang init siyang naramdaman. Gumapang ng mabilis ang init na yun mula sa kanyang mga kamay papunta sa buo niyang katawan. Sandali! Akala ko ba gantimpala ang makukuha ko? Bakit parang responsibilidad ang ibinigay mo sa akin? Isa yang gantimpala na higit pa sa ginto, Renato. Isipin mo mangyayari kapag nailigtas mo ang inyong baryo mula sa totoong kalaban. Babalik ang tiwala ng mga tao sa'yo. Gamitin mo ang gunting at labahan na yan sa pakikipaglaban para sa kabutihan at hustisya. At tandaan mo, hindi lang yan sandata, kundi may kakayahan din ng mga yan na ipakita ang totoong anyo ng isang aswang na nagpapanggap na tao. Aswang? Na nagpapanggap na tao? Nandito lang sila sa inyong baryo, Renato. Kapag nasugatan sila ng laba sa kahit na anong parte ng kanilang katawan, ay mabubunyag ang kanilang pagiging aswang. Kaya talasan mo ang iyong pag-iisip at pakiramdam. Hangad ko ang iyong tagumpay, Renato. May sasabihin pa sana si Renato, pero biglang naglaho si Isagani. Naiwan siyang maraming katanungan sa kanyang utak habang hawak niya ang gunting at laba na hindi niya pa rin alam kung paano niya gagamitin bilang sandata laban sa mga aswang na sinabi ng engkanto. Simula nang aminin ni Renato sa harap ng maraming tao na hindi siya ang tunay na nagbibigay ng prutas at gulay sa mga ito, ay agad na nagbago ang pagtingin ng lahat sa kanya. Mula sa dating papuri at pasasalamat ay napalitan yon ng galit at pagkadismaya. Tinawag siyang sinungaling, mapagkunwari at uhaw sa papuri. Kahit ang kanyang barberya ay unti-unti nang nawalan ng mga suki. Wala nang nagpapagupit sa kanya at buong araw na lang siyang nakaupo sa harap ng kanyang salamin habang tahimik na nakatulala. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang taong nanatiling hindi nagbago ng pakikitungo sa kanya. Walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Bugoy. Nanatili itong kaibigan para kay Renato kahit pa nilalayuan na siya ng lahat. Araw-araw itong dumadaan sa barberya niya para kumustahin si Renato. Ipinakita ni Bugoy sa kanya na hindi siya nito iniwanan o iiwasan kahit may pagkakamali siyang nagawa, lalo na't naiintindihan nito kung bakit niya yon nagawa. Isang hapon, habang nasa barberya si Renato, ay hawak niya ang gunting at laba na sinabi ni Agani na binigyan ito ng kapangyarihan. Ano kayang kapangyarihan ang sinasabi ni Agani na meron kayo? Para lang naman kayong mga normal na gunting at labahay. Nagulat si Renato nang bumukas ang pinto. Inakala niya na may magpapagupit sa kanya, kaya agad siyang ngumiti. Pero agad na nawala ang ngiti niya nang malaman niyang si Samson ang dumating. Sarado ako ngayon. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Wala ako rito para magpagupit. Gusto ko lang na malaman kung totoo nga ang sabi-sabi na wala na nagpapagupit sa'yo. Sa tingin ko mukhang totoo nga. Malinis ang sahig mo Walang nakakalat na buhok. Ibig sabihin, simula kaninang umaga ay wala pang nagpapagupit sa'yo. Sandali lang, Samson. Nandito ka ba para maliitin ako? Pwede ba umalis ka na lang? Ang asikasuhin mo ay kung paano mapapatay ng tatay mo yung tik-tik. Dahil kagabi, muntik nang mabiktima ng tik-tik na yun ng kapitbahay kong buntis. Masyado pang maaga para manugis ng aswang. Siguro naman ramdam mo na ang resulta ng panloloko mo sa mga tao. Wala talagang mabuting maidudulot ang pagsisinungaling. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko.
At hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Hindi mo na kailangang ipalala sa akin ang pagkakamali ko dahil hindi ko yun nakakalimutan. Kaya pwede ba, Samson? Sige na, umalis ka na. Ngumisi ng nakakaloko si Samson. Saka yun umalis. Malalim na huminga si Renato. Alam niya na labis na natutuwa si Samson sa pagtrato ng mga tao sa kanya at naiinis siya sapagkat pakiramdam niya ay muli na naman siyang natalo ni Samson sa pagkakataon na yon. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Renato. Bumangon siya at nagtungo siya sa kanyang barberya. Umupo lang siya ron at tinignan ang sarili sa harap ng salamin. Maya-maya pa ay napapitlag siya nang may narinig siyang sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Teka, tama ba naririnig ko? Parang sigaw yun ng kapitbahay kong buntis ah. Sumilip si Renato sa labas mula sa pinto. Nakita niya na merong nilalang na may malalaking pakpak sa bubong ng kapitbahay. Alam niya na yun ang tiktik na sumasalakay sa kanilang baryo at nambibiktima ng mga buntis. Agad na naisip ni Renato ang gunting at laba na ayon kay Agani ay magagamit niyang sandata laban sa mga aswang. Kinuha niya yun sa aparador at may naramdaman siyang kakaibang tapang at lakas nang mahawakan niya ang gunting at labaha. Teka, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Mukhang totoo nga sinabi ni Agani ah. May kapangyarihan ng aking gunting at labaha. Nang muling narinig ni Renato ang pagsigaw ng buntis, ay doon na siya nagmamadaling lumabas. Nang tumakbo siya patungo sa bahay na inaatake ng tiktik, ay napansin niya na mas naging mabilis ang kanyang paghakbang. Nang malapit na siya sa bahay, ay tumalon siya sa ibabaw ng isang bangko at sumampa siya sa sanga ng puno. Mula roon ay tumalon siya sa ibabaw ng bubong ng bahay. Bumakas ang gulat sa mukha ng tiktik nang makita si Renato. Hoy! Diablong buang kang tiktik ka! Ako ang harapin mo! At huwag ang mga buntis na walang kalaban-laban! Tumugod ang tiktik at inatake nito si Renato gamit ang matutulis nitong kuko. Umiwas si Renato, saka hiniwa ang pakpak ng nilalang gamit ang kanyang labaha. Malakas na sinipa ni Renato sa dibdib ang tiktik, sabay suntok sa pagmumuka nito. Hindi na niya pinatagal ang laban at itinarak na niya ang gunting sa mismong dibdib ng tiktik, diretso sa puso nito. Sinundan niya yon ng paglaslas sa leeg nito gamit ang napakatalim niyang labaha. Nang matumba ang tiktik ay nahulog yun mula sa bubong. Malakas na bumagsak ang katawan nito sa lupa. Tumalon si Renato mula sa bubong. Nilapitan niya ang tiktik at nang masiguro niyang patay na yon, ay saka siya mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang barberya. Totoo ba yun? Nagawa kong patay ng tiktik gamit ang aking gunting at labaha? Biglang lumitaw si Agani sa harapan ni Renato. Nakangiti ang engkanto sa kanya. Agani! Mabuti't nagpakita ka sa akin. Totoo nga sinabi mo. May kapangyarihan ng ang aking gunting at labaha. Hindi ko alam pero habang hawak ko ang mga to ay parang naging malakas ako at mabilis. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako nagbibiro sa akin sinabi. Binabati kita dahil nagawa mong patayin ang nilalang na yon. Maraming salamat, Agani. Sigurado ako na dahil sa ginawa ko na yon ay babalik na ang tiwala ng mga tao sa akin. Hindi na nila ako kamumuhian dahil nakatulong na talaga ako sa kanila. At sa pagkakataon na to, hindi ko na kailangan magsinungaling. Nang sandaling yon, ay labis ang kasiyahan sa puso ni Renato. Hindi niya akalain na ganun pala kasarap sa pakiramdam ang magligtas ng buhay ng isang tao. Kinabukasan ay maagang nagising si Renato. Sumalubong sa kanya ang ingay ng mga tao sa labas. Bumangon siya
at sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga tao sa harap ng bahay ng buntis na muntik ng atakihin ng tiktik kagabi. Masigla siyang lumabas upang ipaalam sa mga tao na siya ang pumatay sa tiktik. Dinala niya ang gunting at laba upang sabihin sa mga tao na yun ang ginamit niya sa pagpatay sa aswang. Pero nagulat siya nang makita si Samson na nakatayo sa tabi ng bangkay ng tiktik at ito ang pinupuri ng mga tao. Teka lang mga kababaryo. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ginawa ko lamang ang aking sinumpan tungkulin sa baryong ito. Alam niyo naman, na habang nandito kami ng aking ama, ay patuloy namin kayong poprotektahan mula sa mga aswang. Sinungaling! Sinungaling ka, Samson! Oh, Renato! Nandiyan ka pala. Halika, lumapit ka para makita mo na maayos ang tiktik na napatay ko kagabi. Galit na lumapit si Renato kay Samson. Mariin na nakakuyom ang kanyang mga kamay habang hawak ang gunting at labaha. Akala ko ay ako lang sinungaling sa ating dalawa. Ikaw rin pala. Hindi ikaw ang pumatay sa tiktik na yan. Aba, Renato, mukhang kulang ka pa sa tulog dahil kung ano-ano ang lumalabas sa bibig mo eh. Wala nang ibang maaaring pumatay sa mga aswang sa baryong to, kundi tanging kami lang ng aking ama. Kaya kahit walang nakakita kung paano ko pinatay ang tiktik na yan kagabi, ay alam ng mga tao na ako at ang tatay ko ang gumawa niyan. Sige nga, kung hindi kami ng ama ko ang pumatay sa tiktik, sino ang pumatay dyan? Ako! Ako ang pumatay sa tiktik na yan. Nakikita mo ba tong hawak kong gunting at laba? Ang mga tong ginamit ko para patayin ang tiktik na yan. Umugong ang malakas na tawanan ng mga tao. Gunting at laba? Isa ba yan sa mga kwentong barbero mo, Renato? Gaya na lang na sinabi mo nun, na ikaw ang namimigay ng gulay at prutas sa mga tao. Alam mo, payo lang huwag mo nang dagdagan ang kasinungalingan mo. Kasi baka dumating ang panahon na ang mga tao na ang magpapaalis sa'yo sa lugar na to. Nagsasabi ako ng totoo, Samson. Mga kasama, maniwala kayong lahat sa akin. Ako talaga ang pumatay sa tiktik na yan at hindi si Samson. Umuwi ka na, Renato. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Magkaroon ka naman kahit konting kahihiyan. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo ngayon? Mukha kang desperado sa atensyon. Mas lalong lumakas ang tawanan ng mga tao. Nang tignan ni Renato ang mga tao, ay nakita niya ang panghahamak sa muka ng mga yun. Sa pagtingin niya ulit kay Samson, ay nakangisi ito at halatang tuwang-tuwa ito sa pagpapahiya sa kanya. Tumiim ang bagang ni Renato. Hindi niya akalain na ganun pala kasakit kapag inangkin ng iba ang kabutihan na ginawa niya. Kaya mas naintindihan niya na ngayon si Agani kung bakit ito nagalit sa kanya. Walang imik na sinugod ni Renato si Samson. Iwinasiwas niya ang laba at isinangga ni Samson ang braso nito. Isang mababaw na hiwa ang gumuhit sa braso ni Samson at ikinagulat yun ng lahat. Maging si Renato ay nagulat dahil wala siyang balak na sugatan si Samson. Sadyang nadala lang siya sa bugso ng kanyang damdamin. Nakita mo na ang ginawa mo? Hindi ka lang sinungaling, kundi bayolente ka na rin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya, Samson. Habang nakatingin si Renato kay Samson, ay nakita niyang mabilis na nagbago ang muka nito. Naging malahalimaw ang muka ni Samson, pero agad din bumalik sa pagiging tao. Biglang tumalikod si Samson sa lahat at walang pagpapaalam na umalis ito. Halata ang pagmamadali ni Samson na parabang meron itong ayaw nilang makita. Nagsimulang magsalita ang mga tao kay Renato ng masasakit. Galit na galit ang mga yon sa kanya dahil sinaktan niya si Samson. Pero wala roon ang kanyang atensyon, kundi naroon sa nakita niyang pagbabago sa muka ni Samson. Nakatulalang naglakad si Renato pabalik sa bahay niya. Naupo siya sa sala
at patuloy niyang inisip kung bakit niya nakitang tila naging aswang ng isang segundo ang muka ni Samson. Hanggang sa naalala niya ang isa sa mga sinabi sa kanya ni Agani. Hindi makapaniwalang tinignan niya ang gunting at labaha. Ang sabi sa akin ni Agani, kapag nasugatan ng mga ito ang isang aswang na nagpapanggap na tao, ay makikita ko talaga ang totoo niyang anyo. Ibig bang sabihin aswang si Samson? Siyang tinutukoy ni Agani na aswang na nandito sa aming baryo? Labis na kinilabutan si Renato sa bagay na kanyang napagtanto. Mas lalo siyang naguluhan dahil manunugis ng aswang si Samson at napatunayan nila na marami na itong napatay na aswang. Hanggang sa humahangos na dumating si Bugoy. Pawisan ito at habol ang paghinga. Umupo ito sa tabi ni Renato. Chong, ano na naman yung narinig ko sa labas tungkol sa'yo? Sinasabi mo raw na ikaw ang pumatay sa tiktik. Tapos, sinugatan mo pa raw si Samson. Totoo ba ang mga yun? Totoo, Bugoy. At totoo rin na ako ang pumatay sa tiktik at hindi si Samson. Pero Chong, parang imposible naman na ikaw ang pumatay sa tiktik eh. Wala ka namang kakayahan na pumatay ng aswang eh. Mas lalo mo lang binigyan ng dahilan ng mga tao rito na magalit sa'yo eh. Pambihira ka oh. Tapos sinugatan mo pa si Samson. Yari na. Alam mo kung gaano kamahal ng mga tao si Samson dito sa atin. Chong, nagsasabi ako ng totoo. Ako talaga ang pumatay sa tiktik at hindi si Samson. At si Samson, Chong, isa siyang aswang. Malamang pati ang tatay niya ay aswang din. Anak ng teteng oo. Ano ba sinasabi mo, Renato? Nawawala ka na ba sa sarili? Naririnig mo ba ang sarili mo? Pati ba naman ikaw ganyan ang iniisip sa akin? Eh kasi ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mong aswang si Samson at ang tatay niya eh. Yung ikaw ang pumatay sa tiktik, pwede ko pang paniwalaan. Pero yung aswang sila Samson at Ramon, aba, Chong, ang hirap paniwalaan nun. Maniwala ka sa akin, Chong. Mga aswang sila na nagpapanggap ng mga tao. Kailangan malaman ito ng mga tao. Dapat nang matapos ang pagpapanggap ng mag-amang yun. Itong gunting at laba ako, may kapangyarihan to. Nilagyan to ng kapangyarihan ng engkantong si Agani. Hindi ko na dapat to patagalin. Sasabihin ko na sa mga tao ang natuklasan ko. Mabilis na tumayo si Renato, pero mahigpit siyang hinawakan ni Bugoy at hinila siya nito, kaya muli siyang napaupo. Teka, sandali nga lang. Pwede bang kumalma ka muna? Ano ba sinasabi mo, Chong? Anong engkanto? Diyos ko po, tulungan niyo po ang kaibigan ko. Mukhang nasisiraan na po siya ng ulo. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Akala ko ba'y kaibigan kita? Kaya nga, Chong kaibigan mo ko. Kaya pinipigilan kitang gawin ang bagay na lalo magpapahamak sa'yo. Pero hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, tama? Ano kasi, Chong So hindi ka nga naniniwala. Sige na, umalis ka na, Bugoy. Pero, Chong, Umalis ka na sabi! Alis na! Tila natakot si Bugoy sa pagsigaw na yon ni Renato. Kaya kahit parang ayaw pa nitong umalis, ay tumayo na ito at lumabas ng kanyang bahay. Nang mag-isa na lang si Renato, ay pinag-isipan niya ang susunod niyang gagawin. Napagtanto niya na may punto si Bugoy. Hindi niya maaaring sabihin kagad sa mga tao ang natuklasan niya tungkol kay Samson dahil paniguradong iisipin ng lahat na nagsisinungaling na naman siya. Ngunit ang talagang gumulo sa isip ni Renato ay kung bakit pumapatay ng mga aswang sina Samson at Ramon, gayong aswang din pala ang mga ito. Pagsapit ng gabi, ay tuluyan ng nakabuo ng plano si Renato. Desidido na siyang isiwalat sa lahat ang katotohanang aswang si Samson at ang tatay nito. 11:00 ng gabi nang umalis siya ng kanyang bahay, nadala ang mahiwagang gunting at laba. Tinahak niya ang daan patungo sa bahay ni na Samson. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay nagulat siya nang may humawak sa likod niya.
Muntik na niyang atakihin ng taong yon. Mabuti na lang at nakita niya agad na si Bugoy lang pala ang nasa kanyang likuran. Anak ng... Ano ka ba, Bugoy? Bigla ka nalang sumusulpot eh. Sorry naman. Papunta kasi ako sa bahay mo eh. Tapos nakita kita lumabas. Kaya sinundan kita. Saan ba ang punta mo ng ganitong oras? Sa bahay ni na Samson, papatunayan ko na totoo ang mga sinabi ko na aswang silang mag-ama. Anak ng... Yan ka na naman eh. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Maniwala ka sa akin. Kung ayaw mong maniwala, ay bahala ka sa buhay mo. Pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang gabing to, ay malalaman ng mga tao na nagpapanggap lang sila Samson at ang tatay niya. Dahil mga aswang talaga sila. Nagpatuloy na sa paglalakad si Renato at wala nang nagawa ang kaibigan niyang si Bugoy, kundi ang sundan siya. Nang makarating sila sa harapan ng malaking bahay ni na Samson, ay inakyat nila ang mataas na gate. Tahimik silang naglakad papunta sa mismong bahay ni na Samson, at nang may nakita si Renato na bukas na bintana, ay sumilip siya roon habang nasa tabi niya si Bugoy. Mula roon ay nakita ni Renato si Samson, nakausap ang tatay nito sa sala. Magiging malaking problema natin si Renato, tatay. Sa tingin ko, ay nakita niya ang aking anyong aswang kaninang umaga. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Ngunit nang masugatan ako ng labahan niya, ay hindi ko napigilan ang pagpapalit ko ng anyo. Mabuti na lang at mabilis akong nakaalis. Pero wala kayong dapat na ipag-alala. Sigurado ako na kahit na anong sabihin ni Renato sa mga tao, ay hindi siya paniniwalaan. Dahil ang tingin sa kanya ng lahat ay sinungaling. Maaari pang paalisin na siya ng mga tao rito, habang tayong dalawa naman ay mananatili sa baryong to. At patuloy na aakalain ng lahat na tayo ang kanilang tagapagtanggol. Hindi na nagawang pigilan ni Renato ang sarili nang marinig niya mula sa bibig ni Samson ang katotohanan. Pumasok siya mula sa bintana at nagulat sina Samson at Ramon. Sinasabi ko na nga ba, mga aswang kayo, mga mapagpanggap. Sisiguraduhin kong malalaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa inyong dalawa. Sa una ay nagulat sina Samson, pero ilang sandali lang ay malakas itong tumawa. Sige, gawin mo yan, Renato. Sa tingin mo ba, ay may maniniwala pa sa'yo? Hindi ko sasabihin sa mga tao, kundi ipapakita ko sa lahat kung ano talaga kayo. Bakit nyo ito ginagawa? Bakit nyo niloloko kaming lahat? Simple lang. Mga aswang kami, Renato. Nabubuhay kami para pumatay at kumain ng mga tao. Tutal, mamamatay ka na rin lang naman. Ay sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Tama ang sinabi mo na may pinuno ang mga aswang na umaatake dito. Kami ng ama ko ang pinuno na sinasabi mo. Kinakailangan namin magsakripisyo ng mahihinang aswang na aming papatayin upang walang maghinala na kami ay mga aswang. Hinahayaan naming isipin ng mga tao na kami ay mga manunugis. Alam mo, madali namang lokohin kayong mga tao eh. Pinakitaan lang namin kayo ng konting kabutihan at Diyos na kagad ang tingin nyo sa amin. Mabuti naman at inamin mo na ang lahat. Pero hindi ako papayag na mapapatay niyo akong dalawa. Kung may mamamatay man dito ngayong gabi, ay kayo yun at hindi ako. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang sina Samson at Ramon. Nagmistulang mga halimaw na gutom ang mag-ama, pero hindi nagpakita ng takot si Renato. Walang babala na sabay na sumugod ang dalawang aswang kay Renato. Unang lumundag si Ramon, habang si Samson naman ay tumakbo sa kaliwa ni Renato. Umikot si Renato at hinarang ang atake ni Ramon gamit ang gunting. Saka siya umilag sa matalim na kuko ni Samson. Nang muling umatake si Ramon, ay hiniwa niya ang braso nito gamit ang kanyang mahiwagan na ba na naging dahilan para mapasigaw ito. Kahit maliit na sugat lang yun,
ay matindi ang sakit na nararamdaman ni Ramon na isang patunay na mahiwaga talaga at makapangyarihan ang sandatang hawak ni Renato. Ngunit mabilis na umatake si Ramon at nagawa nitong sugatan si Renato sa tiyan nito gamit ang mga kuko nito na matatalim. Habang nasa harapan ni Renato si Ramon, ay sinamantala niya ang pagkakataong yun upang isaksak ang gunting sa tapat mismo ng puso nito. Hinugot niya ang gunting at sunod niyang isinaksak yun sa leeg ni Ramon. Napaatras si Ramon at nang bumagsak ito sa sahig ay agad itong binawian ng buhay. Napaluhod si Samson sa tabi ng tatay nito. Unti-unting namuo ang galit sa mukha nito at nang tignan nito si Renato ay nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Renato. Hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa aking ama. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Dapat lang yan sa kanya. Dahil sa dami ng pinatay niyo sa baryong to. At ikaw nang susunod sa tatay mong aswang. Tapusin na natin to, Samson! Marahang tumayo ang aswang na si Samson. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang mababang ungol nito na kalaunan ay naging malakas na sigaw. Tumalon si Samson at sinugod si Renato ng buong bilis. Nagawa nitong suntukin si Renato sa dibdib at tumalsik siya sa dingding. Napaluhod si Renato, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang mga sandata. Hindi ko akalain na ikaw pa ang magiging malaking tinik sa amin ng tatay ko, Renato. At kung inaakala mo na magtatagumpay ka ngayong gabi na pabagsakin kami, ay nagkakamali ka. Nagbanggaan ng dalawa sa gitna ng sala. Sinugatan ni Renato si Samson sa braso gamit ang gunting. Sinundan niya yon ng paghiwa ng laba sa tagiliran nito. Ngunit isang sipa lang sa kanya ni Samson ay muli siyang tumalsik. Bago pa makabangon si Renato, ay sinunggaban siya ni Samson at sinubukang kagatin ang kanyang leeg. Ngunit sa huling segundo ay nagawa niyang saksakin sa leeg si Samson gamit ang gunting. Lumayo si Samson kay Renato. Sumisigaw ang aswang sa labis na sakit. Matapang na tumayo si Renato. Hindi niya ininda ang mga sugat sa kanyang katawan dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang patayin na ng tuluyan si Samson. Gamit ang natitirang lakas ay sumugod si Renato kay Samson at ginilitan niya ang leeg nito gamit ang napakatalim na labaha. Sinundan niya yon ng malalim na saksak ng gunting sa tapat mismo ng puso nito. Nang hugutin niya ang gunting, ay nanlalaki ang mga mata na napaluhod si Samson. Tila hindi ito makapaniwala sa nangyari. Tuluyan ng bumagsak sa sahig ang walang buhay na aswang na si Samson. Habang si Renato ay hinihingal na pinagmamasdan nito. O ano, mga diablong buwang kayo. Tapos na ang pagpapanggap at panluloko niyo sa lahat ng tao rito. Itong tandaan mo, Samson. Kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. At ganun din ang kasinungalingan sa katotohanan. Nanghihinang naglakad si Renato palabas ng bahay. Ang balak niya ay tawagin ang mga tao upang makita ng mga ito sina Samson at Ramon habang nasaan yung aswang pa. Ngunit laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay marami ng tao ang nasa labas. May iba na nakasilip pa sa bintana. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumalubong kay Renato mula sa mga tao. Tuwang-tuwang lumapit si Bugoy sa kanya at mahigpit pa siya nitong niyakap. Teka, Bugoy! Ano nangyayari? Bakit nandito ang mga tao? Siyempre, tinawag ko silang lahat para makita mismo ng mga mata nila ang katotohanan. Wala ka lang dapat ipaliwanag sa kanila, Renato. May ilan na nakapunta kagad at narinig ang mga sinabi ni Samson. Pambihira, Chong. Bilib na bilib ako sa'yo.
Napakahusay mo palang makipaglaban. Sobra akong proud na best friend kita. Hoy, kayong lahat! Huwag niyong kakalimutan na ako ang best friend ni Renato, ha? Hindi na napigilan ni Renato ang kanyang mga luha nang lumapit ang mga tao sa kanya upang humingi ng tawad. May mga nagpasalamat sa kanya at meron ding pumuri. Doon na napagtanto ni Renato na totoo ngang mas higit pa sa ginto ang gantimpalang ibinigay sa kanya ng engkantong si Agani. Simula nang mapatay ni Renato sina Samson at Ramon, ay tuluyang nanumbalik ang katahimikan sa kanilang baryo. Wala nang naitatalang pag-atake ng mga aswang at unti-unti ay muling bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Nagkataon din na matapos ang lahat ng yun ay naging maganda ng muli ang pananim sa kanilang baryo at tuluyan ang natapos ang taggutom. Agad ding nagbago ang tingin ng mga tao kay Renato at marami ang humanga dahil sa kanyang tapang. Nagpatuloy si Renato bilang isang simpleng barbero, ngunit palagi siyang handa na muling makipaglaban kung kinakailangan. Hindi rin nawala sa puso niya ang pasasalamat para sa engkantong si Agani. Natutunan niya na mali ang magsinungaling upang hangaan ng iba dahil ang paghanga na nakukuha sa kasinungalingan ay panandalian lang at ang kapalit nito ay ang pagkasira ng tiwala. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang kung sakaling magkamali, ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa kamalian at paggawa ng tama upang ituwid ito dahil ang tunay na tapang ay hindi lang nakikita sa pakikipaglaban, kundi sa pagiging tapat sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya.